Good morning po mga kaparmer. Dito po ako ngayon sa munting backyard farm. Ang gagawin ko po ngayon ay aayusin ko yung net na nakasaklob sa asulapan. Kasi po nalulusungan pa rin nila. Kahit na hihigpitan ko lang po yung tali para mababanat siya. Kasi laging sinasampahan ng mga pato, manok, pabo. Kaya yun, na ano siya, na aabot nila yung laman ng asula, laman ng pond. Kailangan lang po babanatin para hindi siya nakaluyloy. Kahit po sampahan nila, hindi po sasayad sa tubig. Makukulit po itong mga alaga ko kapag po hindi ako nakapagpakain ng kagad, nilulusungan nila. Doon naman po sa kabila,
Yan po, nabanat na siya. Dito na lang po sa kabila. Kailangan pong banat na banat para hindi siya sasayad sa tubig. Kasi po kapag sumayad sa tubig yun, dudukutin nila yung laman. Ganito po ang gagawin natin. Iisip po tayo ng paraan kung paano mabatak. Ito po, nilalagyan ko lang po ng kawayan. Saka po tali. Isa pa po para maganda-ganda yung higpit niya. Yun po, kahit sakyan nila ito ngayon, kahit na pumatong sila sa net, hindi na po sasayad sa tubig dahil po nabanat na lang husto. Po, ayos na. Mahigpit na po yung pagkatali. Maiiwasan na rin pong malulunod yung mga alaga. Kasi po habang nakakakuha sila ng pagkain dito, hindi sila, yan po, mga natuyo na mga asula.
Kasi po hanggat nakakakuha sila ng pagkain nila dito, hindi sila magsasawa na lulusong. Kaya kailangan po mahigpit para kahit pumatong po sila doon sa net, hindi siya lalaylay doon sa tubig. Kaya kailangan po tutok tayo sa ating mga alaga. Huwag po natin siya hayaang ano. Ito po, may sisiw na yung manok doon. Yung pabo po dito kahapon, naglimlim siya. Kaya lang po ang nilimliman niya itlog ng pato. Kaya po hindi rin pala po pwede na ano maglimlim yung pabo doon sa itlog ng pato, dahil pagka napisa na po hindi rin niya aasikasuhin, papabayaan din lang naman po. Mabuti na lang at nagkataon na mayroong pato rin dito na naglimlim. Yan po, ang dami po niyang ano, anak, ang dami po niyang sisiw, siho, dahil kasi po yung nilimliman ng pabo nilagay ko na po rito. Kaya ang dami po niya inaalagaan. Mas mabuti po kung ganito kaysa sa ano ipano ko doon sa pabo, kasi yung pabo pagka nung makita yata niyang hindi niya anak, iniwanan na niya. Mabuti na lang po at napisa niya lahat yung ano, yung 10 na itlog ng pato, napisa niya lahat. Kaya ito po, napakarami oh. Dito ko nilagay lahat. Mabuti naman at hindi tinutukan nitong ano, kahit alam niyang hindi kanyang anak. Saka dapat po maingat po tayo sa ating mga alaga. Titignan po natin kung hindi napapasukan ng ibang ano, katulad po nito. Ito pong inahin ng manok na ito, napakatapang po. May nakapasok ditong sisiw kahapon na malaki na, pinatay niya. Siguro po dahil mababa itong nilagay kong ano, mababa itong nilagay kong screen, nakalukso po siguro dito yung ano, malaking sisiw na. Eh wala siyang tigil na tinuka ng tinuka. Nung makita ko po nagano na, naghihingalo na yung sisiw. Kaya po dapat bantayan po natin lagi. Ito po kapatid nito, yung pinatay nun kahapon. Yan, malaki-laki na po siya. Ang ganda sana na sisiw. Kaso nung makita ko, talagang wala nang paraan. Agaw buhay na yung sisiw. Ito rin po, dami rin po niyang sisiw dahil pinaghatian na nila yung ano, nalimliman ng pabo. Nilagay ko rin po dito yung iba. Ito po yung pabo na naglimlim dyan sa pato na yan. Swerte na lang po at magkataon na
nagkataon na mayroon ding naglilimlim na pato, nagkasabay sila. Kung hindi po, mahirapang mabuhay. At saka kailangan po lagi nating titignan yung mga nangingitlog, kasi po nagpapalit sila. Yan po, mayroon tatlong paborito na naglilimlim. Dito po itlog ng pato. Ang mga hayop parang tao din po. Mayroon din pong siga sa kanila. Kahit hindi nila itlog, pag nakita ng itlog, uupuan na nila. Kaya po yung isa, kapag duwag, hindi lalaban, magpapaubaya na lang po. Hindi na lang niya uupuan. Ang gugulo po nitong mga pabo. Tatapang pa nila. Pagka po may nakatabing pato, tinutuka. Kaya umaalis. Ganon din po yung mga manok. Pagka po mayroong siga, paalisin yung nakapugad na, nakapangitlog na, tutukain niya hanggang sa lumayas. Yan po, malalaki na sila, nagpapalit na ng balahibo. Siguro po mga 3 months pa, 2 to 3 months, pwede na pong ibenta ito. Ito po ay gansa. Masilan po sila pagkasisiw pa. Namatay po yung dalawang ito po ay barako. Yung pong dalawang pang-inahin sana, namatay. Breeding season po ngayon, kaya maitlog yung mga alaga ko. Nung nakaraan pong tag-ulan, ang tagal ako pakain ng pakain lang, walang nangingitlog. Nai-stress din po yung mga manok at saka pato pagka yung sobrang maulan. Kaya po pagka ganitong summer, ito po pinaka-breeding season nila. Samantalahin po ang pag-breed nila. Kaya lang po alagaan mabuti para po hindi mamatay. Dito po naliligo itong aking mga pato. Nilalagyan ko po ng tubig itong niya, pinakabatya-batya nung gripo. Kapag po napuno ito, malalim na, nakakapaglangoy-langoy na sila dito. Mga isang dangka din po yung lalim ng tubig. Pagka po lubusong yung pato, nakalutang na po siya, hindi nasasayag yung paa. Kaya lang po, kailangan po yung pong bantayan. Pagka nakapaligo na po sila, aalisin ko po yung tubig.
mayroon pong ano dito, may drain po dito. Sinisiksikan ko lang po ng basahan. Natatakpan yung elbow na PVC pipe plastic. Pag nakapaligo na po yung mga pato, alisin yun po rin po yung tubig. Dahil kasi po pag manok, mga sisiyo ng manok yung nakalusong, nalulunod po, hindi po makaalis. Kasi ang manok mahinang lumangoy sa tubig. Kapag po hindi nila natagpuan yung ginawa kong ano rito, pag hindi nila natagpuan kagad yan, yung pinaka landing nila, malulunod. Pag napunta po sila dyan, safety sila, nakakaahon po sa taas. Pero kapag hindi, lunod sila. Ilan na po yung mga sisiyo na nalunod dito, kaya kabisado ko na po. Alam ko na kung paano lagyan ng tubig at saka paano alisan. Kapag po uuwi na ako, pagka tanghalian, uuwi na ako sa bahay, alisin ko na po yung tubig nito para po hindi madisgrasya yung nasisiyo ng manok. Maganda po rito sa ano, lilim. Yan po, malaki na yung tinanim ko na ratilis, saka po malunggay. Yan po yung miracle fruit. Maganda po at ano, hindi mainit dito kahit na tanghaling tapat, hindi tatagos ang init ng araw. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Maraming salamat po sa panonood. Happy viewing po. Ingat po kayo palagi. Binabati ko rin po yung mga aking subscriber, followers, likers na mas dire-diretsong nanonood. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.